Una sa lahat, Naka-white oh. Mga pakulo nyo eh. mga nagrarally sa tapat ng City Hall sa Calamba, Laguna, pinanghusukan gamit ang smoke grenade. Kaya videoan nyo, kalukuhan nyo. Nagpulasan agad lahat. Ang buong detalye at kung sino may kagagawan yan, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Pagkatapos ng 2 beses na itim na usok, inaabangan muli ang pag-usok ng chimney na hudyat kung meron na bang Santo Papa. Ilang oras na lang yan. 4 na araw bago ang bilang Pilipino 2025, Erwin Tulfo nangunguna sa uling senatorial survey ng SWS. Ilan pang pambato ng administrasyon pasok sa Magic 12. Imbes na mga guro, ilang pulis sa Mindanao magsisilbing electoral board members sa farm. Yun ang interesado. Kandidatong bumana tungkol sa pakikipagsiping umano sa mga single mom, dinisqualify ng COMELEC. Pekeng dentista sa Cotabato City, Timbog. Natuto lamang daw siya sa panonood ng online video. At grupong Bini, aminadong nagkamali kaugnay sa kontrobersyal na video ng private moment nilang magkakaibigan. Dalawang beses po naglalabas ng itim na usok ang chimney ng Sistine Chapel sa Vatican. Senyales na wala pa rin napipiling bagong Santo Papa ang mga kardinal. Kaya may panibagong rounds ng botohan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. At live mula sa Vatican City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang mood dyan? Bok, Mean, binuksan na naman itong mga malalaking widescreen dito sa paligid ng St. Peter's Square at nakatutok na yan sa chimney ng Sistine Chapel, indikasyon na anumang oras mula ngayon maaari magbuga ito ng usok na resulta ng botohan sa nangyayaring conclave kung sinong susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Itim na usok ang lumubas sa chimney ng Sistine Chapel kaninang alas 12 ng tanghali o mag-aalas 6 ng gabi dyan sa Pilipinas. Ito ang ikalawang beses nang umusok ang chimenea kasunod ng 3 round ng botohan para sa susunod na Santo Papa. Hindi pa rin maawat ang mga Katolikong nagpupunta sa Vatican. Ang iba, dala pa nga ang watawat kung saang bansa sila galing. Hindi rin nila maiwasang umasa na manggagaling sa kanilang bansa ang susunod na Santo Papa. I hope it's going to be the Hungarian. I think what he is adding to the Catholic system is good. Pati nga international media, may kanya-kanya ring pambato. Cardinal Aveline is a man of dialogue. He's a man of dialogue with all the religion. It's very important in our epoch, because we have to discuss with Jews and Muslims and have a reconciliation. Nakilala ko rin dito sa Vatican ang mga Pilipinong sina Allen at Jessa. Dito napili ni Allen na mag-propose ng kasal. Tiyempo namang nangyayari na ang conclave. Kaya dasal nila, isang Pinoy naman ang mamuno sa Simbahang Katolika. I hope magkaroon tayo ng strong leader ng church, and we're looking forward na sana si Cardinal Tagle yung makuha nila. I feel like meron siyang mga strong qualities ng mga Filipinos na I think magiging proud tayong lahat. Tulad na? Alam naman natin yung mga Pinoy, very religious tayo, and I think is nasa buhay natin yung mga aral ng simbahan. Nauna nang hiniling ng mga kardinal na hindi dapat pangunahan kung sino ang magiging susunod na Santo Papa, lalo't hindi naman daw contest o karera ang conclave, kundi paraan ng pananalangin para mabasbasa ng magiging leader ng Simbahang Katolika. Bok, Mean, sa initial na impormasyon na binigay sa atin ng Holy See Press Office, between 5 p.m. hanggang 6 p.m. Vatican time, posibleng maglabas ng usok itong chimney ng Sistine Chapel. Pero kapag walang lumabas between 5 to 6 p.m. dito o alas 11 hanggang alas 12 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, it means mamaya na, no? Either
7 to 8 p.m. o hanggang umabot pa nga yan ng 9 p.m. gaya kagabi, or dyan sa Pilipinas nasa 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw, no? Dyan na ulit lalabas yung resulta, either white or black. Pero ngayon, hindi sila maglalabas na ng kulay, ng usok kung hindi pumasa sa 2/3 ng votes yung bilang na nakuha ng posibleng manalo sana bilang susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Bok, Mean. Alright, Mon, inaabangan namin ang iyong update. Maraming salamat, Mon Galvez, live mula sa Vatican City. Nag-withdraw at na-disqualify ang ilang gurong magsisilbing electoral board member sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kaya mga pulis ang tatao sa ilang presinto. Nasa frontline na balitang yan si G. Robles. Nagkumpulan sa labas ng munisipyo ng bayan ng Butig, Lanao del Norte ang ilang mga gurong dadalo sana sa final testing and sealing ng automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. Pero hindi sila nakapasok dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ng iba't ibang mga kandidato na kumukwestiyon sa kanilang relasyon sa iba pang tumatakbo. There were objections made, just like yung may disqualified daw. And may mga relatives din, although beyond the prohibited degree, kasi ang prohibited degree is fourth civil degree or first cousin. Dahil dyan, halos 100 guro sa Butig ang nag-withdraw o dinisqualify, kaya nasa 18 na lang ang natira. Ang kapalit nila bilang electoral board members, higit 60 pulis. Halos 70 pulis naman ang ipapadala sa mga bayan ng Lombaka, Unayan at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur. Dati naman na raw ng mga pulis ang tumatayong electoral board members doon. Ayon sa PNP, nakaantabay na ang halos 4,000 pulis na sinanay para mangasiwa sa local at national elections sa ilang presinto sa BARM. Pinadala na po natin yung mga kompleto po ng NSEB. Special Election Board, mga pulis po natin, nakalipad na po sila. Alinsunod daw ito sa hiling ng COMELEC na dagdag puwersa bago ang botohan sa Lunes. Sa ngayon, 100% ng handa ang BARM na may higit 2.5 milyon na mga botante sa araw ng Lunes. Binabantayan din ng PNP ang matagal ng alitan ng ilang pamilya sa rehiyon na posibleng makaapekto sa eleksyon. I have received a report, but it's more of yung talagang more away. Hindi po politika, it's away. Yung iba kasi they take advantage na ito na nag-aano sila para mai-contribute po dun sa election related. But if you look deeper, grudges po before. Nakahanda na rin ang armed forces na mag-deploy ng mga tauhan bilang Special Electoral Board o SEB sakaling kailanganin. Mula Cotabato City, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isinailalim na sa final testing and sealing ang automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. Nakaalerto naman ang mga otoridad sa ilang lugar dahil sa mga kaso ng election-related violence. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sabay-sabay na binuksan ng mga tauhan ng COMELEC ang mga kahong ito na naglalaman ng automated counting machines. Isinagawa kanina ang final testing and sealing ng mga ito para mas sigurong kumpleto at gumagana ang mga parte ng makina. Sa ACMs na ito i-feed o ipapasok ang mga balota sa isinagawang local absentee voting nitong April 28 hanggang 30. Ang mga balotang yan isasabay sa bilangan sa mismong araw ng Bilang Pilipino 2025 sa May 12. Yan po ang purpose ng final testing and sealing. Para pag may kulang, merong nakitang ilang issues, mariresolve pa lahat. Sa ngayon, patapos na ang final testing and sealing ng ACMs sa 94,000 na presinto sa buong bansa. Ilang araw bago ang eleksyon, 30 guro sa Cotabato at BARM ang umatras at hindi na makakapagsilbi sa halalan. May sakit daw ang mga ito habang ang iba kaanak ng mga tumatakbong kandidato roon. Papalitan sila ng mga tauhan ng PNP na sumailalim sa training ng COMELEC para magsilbing electoral board members. Kung meron pong mga magwi-withdraw pa ng mga electoral board members, sana po magawa naman natin ito bago po matapos ang araw ng Biyernes para may panahon ng COMELEC na makapagpadala kaagad ng mga pampalit.
Sa ngayon, isinailalim sa Comelec control ang mga bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur at Datoo din Sinsuat sa Maguindanao del Norte dahil sa insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon. Inirerekomenda namang maisailalim sa Comelec control ang bayan ng Rizal sa Cagayan matapos patayin sa pamamaril ang alkalde roon. 2 lugar naman sa Abra ang nasa red category o may kaso ng election-related violence, matinding away politika at may banta ng mga rebelde. Kabilang dyan ang mga bayan ng Pilar at Bangged kung saan may nasunog na voting center. Nanindigan ng Comelec na sa eskwelahan pa rin gagawin ang botohan doon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mismong si Vice President Sara Duterte ng kampanya para sa mga manok ng PDP sa pagkasenador sa isang campaign rally sa Manila ngayong gabi. Hindi na wala mga patunsyada niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa meeting de avance ngayong gabi sa liwasong Bonifacio ng mga senatorial candidate ng Team Duterte. Isa-isa niyang inendorso ang 10 pambato ng mga maka-Duterte. Muli ring binanatan dito ng bisis si Pangulong Bongbong Marcos. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Sa kabila niyan, iboboto pa rin daw ni VP Sara ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Bukod sa mga kandidato, nagsalita rin si Kitty Duterte para sa ama niyang si Digong na nakakulong sa International Criminal Court sa the Netherlands. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa mga huling araw ng kampanya, todo kayo ng mga kandidato sa pagkasenador sa pagsuyo ng mga botante sa iba't ibang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Dinumog ang Grand Rally para sa Alyansa Senatorial Slate sa Tacloban Astrodome. Ang kampanya, pinangunahan ng Tingog Party List at Lakas CMD. Present doon si re-electionist Senator Francis Tolentino, ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Benhur Abalos. Suportado sila ni House Speaker Martin Romualdez na present sa Grand Rally, House Assistant Majority Leader Jude Asidre, gayon din si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at ilang opisyal ng Tacloban. Nagdiwang naman ng kaarawan si Bam Aquino kasama ang pamilya at mga personalidad na sumusuporta sa kanyang kandidatura. Kasabay nito, nagpasalamat si Aquino sa pagsuporta rin sa kanya ng relihiyong Jesus is Lord Church. Sa Cebu naman nangampanya si dating Senador Kiko Pangilinan kasama ang may bahay niyang si Sharon Cuneta at ilang kilalang artista. Malaking tulong daw ang pag-endorso sa kanya ni Cebu Governor Gwen Garcia. Sa Cebu rin nangampanya si Arlene Brosas. Ilalaban daw niya ang pamumunong may tapang at paninindigan para sa interes ng taong bayan. Binisita naman ni Luke Espiritu ang mga manggagawa ng isang factory sa Parañaque. Isusulong niya raw ang nakabubuhay na sahod at regular na trabaho. Patuloy din ang pangangampanya ni Heidi Mendoza para labanan daw ang korupsyon. Hiling niya sa mga botante, huwag bumoto ng korap at hindi tapat sa Pilipinas. Nakipagpulong naman si Ben Tulfo sa Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na si Abdul Rauf Makakwa. Ang presidente ng Manibela na si Marval Buena, sinuyo ang mga tricycle driver at mga nagtitinda sa palengke nang mangampanya rin siya sa Cebu. Habang si Ariel Querubin, dumalo sa Grand Rally ng Team Bagong Pag-asa sa Gapan, Nueva Ecija. Isusulong daw niya ang reforma para tugunan ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Nag-motorcade naman sa Marikina ang TV host na si Willie Revillame. Sinamahan siya ni Senator Coco Pimentel. Mayroon din siyang meeting de avance mamayang alas 7 ng gabi sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. 4 na araw bagong bilang Pilipino 2025, nabawi ni ACT CIS Party List Congressman Erwin Tulfo ang top spot sa Central Survey ng Social Weather Stations. 45% ng mga respondents ang boto sa kongresista.
Sinundan siya ng re-election si Senator Bongo at si dating Senate President Tito Soto. Statistically tied sa 4th and 5th spot sina Senator Lito Lapid at si Ben Tulfo. Habang pang-anim naman si dating Senador Ping Lacson. 7 to 8 spot naman sina Makati Mayor Abby Binay at Senador Ronald Bato de la Rosa. Pasok din sa Magic 12 sina Congresswoman Camille Villar, Senators Pia Cayetano, Bong Revilla at si Amy Marcos. Sinundan sila ni dating Senador Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame at dating Interior Secretary Ben Orabalos sa 13th to 15th place. Sinagawa ang survey nitong May 2 to May 6 sa 1,800 respondents nationwide. Binulabog ng pagsabog ang isang spa sa Quezon City matapos umanuhagisa ng pampasabog. Ayon sa Quezon City Police District, sakay raw ng motor ang lalaking nagbato ng pampasabog. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente, pero nagliyab ang isang nakaparadang motorsiklo. Agad daw naapula ang apoy gamit ang mga fire extinguisher ng spa. Tinutugis na ng mga pulis ang sangkot sa insidente. Inaalam pa rin ang uri ng pampasabog at ang motibo sa krimen. Showbiz tonight na tayo. Binisita ng newly crowned Miss Universe Philippines na si Atisa Manalo ang Kapatid Network. At home sa TV5 si Atisa. No rest ang beauty queen / trooper kahit na madaling araw ang call time. Alam niyo bang medyo down ang immune system ni Atisa during the finals ng Miss Universe Philippines? Pero hindi siya nagpatinag at itinodo pa rin ang performance hanggang sa masungkit ang corona. Sasabak na raw siya sa training for D-Day of the Miss Universe pageant sa November sa Thailand. I'll start my training after I get to rest because I need to recharge. So I think after my media week, which is gonna happen in like 2-3 weeks, so mga June, I'll come back to training. Samantala, mapapanood na dito sa Kapatid Network ang hit web series na Ang Mutya ng Section E. Ito ang unang beses na mapapanood ang serye sa Free TV. Kung kailan yan ang tututukan natin dito sa TV5. Bago yan, confirmed na ring magkaka-season 2 ang serye. Bukod naman sa Ang Mutya ng Section E, may bago ring serye ang isa sa mga bida nitong si Rabin Angeles. Yan ang Wattpad adaptation na Seducing Drake Palma. Coming soon na rin yan. Dapat nyo ring abangan ang marami ko pang chika mamaya. Susunod, grupo naman nagrarally sa Laguna, binulabog ng smoke grenade. Duterte Youth, bigong ihay ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Christian Sia, dinisqualify na ng COMELEC kaugnay ng mga biro niya sa kampanya. At Bini nagsorry matapos mag-viral ang video ng ilan nilang members sa sangkot sa bastos na joke. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa akuang yan sa Barangay Bayanan sa Bacoor, Cavite noong Sabado, kita ang barilan ng mga pulis at dalawang Chinese na sakay ng pickup na umiwas sa checkpoint. Napagalamang sangkot ang mga suspect sa ilang insidente ng pagdukot. Sa huli, naaresto ang dalawa. Nahaharap sila sa mga reklamang kidnapping at possession of firearms. Inagisa naman ng smoke grenade ang grupo naman nagrarally sa Calamba, Laguna. Pero ang sinagawang kilos protesta, hinihinalang peke raw. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Naka-white oh. Mga pakulo nyo Bigla na lang umusok ang paligid habang nagpo-programa ang grupong ito sa harap ng City Hall sa Calamba, Laguna. Nagtakbuhan tuloy ang mga rallyista. Lalagay ng circus sa inyo galing. Bago nito, nagrally ang grupo sa harap ng City Hall para ipanawagan ang mapayapang botohan sa Lunes. Sa kanilang tarpaulin, nakasulat na sponsor sila ng grupong Solid Lagunense. Sa pagresponde ng mga pulis, wala na silang inabot na rallyista sa compound. Yun nga, sabi ng security guard, siya mismo naka-witness, nung nagsisigaw na itong mga rallyista na sinasabi na labanan ng bentahan ng boto sa Laguna,
nakita niya yung isang lalaki na nakasuot ng puti at naka-blue na pants na biglang may hinulog na bagay at doon niya nakita na may smoke. Nantingan ang pinagmula ng usok, mga basyo ng smoke grenade ang natagpuan. Ayon pa sa Calamba Police, wala raw permit ang rally at biglaan daw ang pangyayari. Sa ngayon, nagsasagawa na ng backtracking ang mga pulis para matunto ng mga pasimuno ng smoke grenade. Nag-converge lang sila. After that, nung nakabuo sila ng 4 to 50 rallies, bigla silang nagsigaw na. Then, actually may nakita rin na mga allegedly media daw na took pictures there in the area. After that, tapos may smoke na. After that smoke, umalis na sila. Agad namang naglabas ng pahayag sa social media si Laguna gubernatorial candidate Sol Aragones para itangging kilala niya ang mga rallyista at siya ang pasimuno ng kilos protesta. Hindi ko style yan. Hindi ko style yan. Yung manira at gumamit ng mga organisasyon para bulabugin, guluhin ang mga kalaban. Pinag-aaralan na ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga nagrally. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bigo ang Duterte Youth Party List na maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay dahil wala sa opisina ang Secretary General ng Kamara na siyang tatanggap sa reklamo. May strategic planning daw ang tanggapan ito mula May 6 hanggang May 8. Ayon kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, 2 grounds for impeachment ang tinutukoy sa reklamo. Kabilang ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kaugnay ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pag-turnover sa ICC. Babalik na lang sa Martes ang kampo ni Cardema para formal na ihain ng impeachment complaint. Sinumite na ng mga taga-usig ng International Criminal Court ang ikalawang bulto ng ebidensya kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte na crimes against humanity. Base sa dokumentong pinirmahan ni ICC Prosecutor Karim Khan, naglalaman po ito ng 139 pieces of evidence. Nakati ang mga yan sa 4 na pakete. Narin ang contextual elements, modes of liability, mga pagpatay sa Davao City noong alkalde pa nito si Duterte at mga pagkamatay na may kinalaman daw sa barangay clearance operations noong siya ay Pangulo. Ayon kay Prosecutor Khan, naipadala na rin nila ito sa kampo ni Duterte noon pang April 30. Wala pa naman tugon dito ang panig ng dating Pangulo. Marami pa rin ang nag-aabang kung isang Pinoy Pope na ang hihirangin ng Vatican. Ang ilang nakasama nila Luis Antonio Cardinal Tagle at Pablo Cardinal David ikinuwento kung bakit sila ang posibleng maging Santo Papa. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Nakaantabay na ang lahat sa susunod na kulay ng usok na ilalabas ng chimney na ito ng Sistine Chapel sa Vatican. Yan ang magiging hudyat kung may bagong Santo Papa na mula sa botohan ng mga kardinal. Para sa debotong si Grace, malaking bagay na makilala ng mundo ang potensyal ng isang Cardinal Luis Antonio Tagle. Napakahusay ho siyang mag-homily, matapat ho sa tao, at masayahin ho. Bukod doon ho, siya ay malapit sa lahat, mapabata, mapamatanda, at mapapangkaraniwang tao. Hindi naman malilimot ni Nelia ang pagiging magiliw ni Cardinal Chito noong nasa Imus pa, lalo kapag nakikita ang mga estudyante. Nung kumuha na ng board exam yung anak ko for medicine, lumapit kami. O sige, sabi niya, i-bless natin yung mga pencil. Tapos binless niya, mag-aaral ka mabuti. Tapos nung pumasa na, nakita ulit namin siya, pasado na po. Ay, salamat, sabi niya. Bilang suporta sa conclave, nagsasagawa ng pilgrimage sa St. Augustine Parish Church sa Poblacion 2 Mendez, Cavite. Dito kasi unang nagsilbi bilang pari si Cardinal Chito. Sa Caloocan naman nakilala ng News 5 ang 66 anyos na si Mang Louie. Siya kasi ang long time nakatiwala ni Cardinal Pablo Virgilio David o Father Ambo. First salary niya, binigay sa akin. Magpagawa ka ng bahay, konting tulong, sabi nga. Yung bahay ko, yung pundasyon niya, galing sa unang salary niya, parang share niya. Binigay sa akin buong buo yun, hindi niya. Buhat noon, nagpagawa akong bahay, tuloy-tuloy na yung grasya.
Nakita rin ni Mang Louie ang pagiging vocal ni Cardinal David kontra sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Patunay rito ang pagpapagawa ni Cardinal David ng isang plake sa tapat ng San Roque Church bilang pag-alala sa pagkamatay ng menor de edad na si Kian de los Santos na nasawi sa isang anti-drug operation sa Caloocan. Siya hindi nangamba. Alam niya kasi kasama niya sa ang Panginoon niya. Kung isang Pinoy man o hindi, ang susunod na Santo Papa, mananatiling debotong Katoliko sina Nelia, Grace at Mang Louie. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Formal nang nagsampa ng reklamo ang pamilya ng yumaong Korean actress na si Kim Se-ron laban sa ex niya at K-drama superstar na si Kim Soo-yoon. Paglabag sa Child Welfare Act at pagpapakalat ng maling akusasyon ang inireklamo ng pamilya. Nag-ugat yan sa inilabas na audio recording ng pamilya ng aktres sa isang press con. Laman nito ang usapan ni Se-ron at ng isang whistleblower. Umamin sa naturang audio recording si Se-ron na nagkarelasyon sila ni Soo-yoon habang nasa middle school pa lamang ang aktres. Matatandang itinanggi ng kampo ni Soo-yoon ang paratang na nag-date sila habang minor pa si Se-ron. Nai-record ang usapan noong January 10, higit isang buwan bago pumanaw si Se-ron. Nagsorry at inamin ng girl group na BINI ang kanilang pagkakamali matapos mag-viral ang video ng ilan nilang members na sangkot sa hindi magandang biro tungkol sa menor de edad. Ayon sa P-pop group, nauunawaan nila ang pagkadismaya sa kanila dahil sa issue. Pinapakita raw sa video ang kanilang private moment kasama ang kanilang mga kaibigan. Hindi raw nila intensyon na makasakit ng sinuman. Wala silang anumang excuse sa pangyayari at inaako ang buong responsibilidad. Humihingi sila ng pagkakataon para matuto sa kanilang pagkakamali at patuloy na mag-improve. Nagsorry rin si Ethan David, ang member ng P-pop group na GAT na kasama rin sa viral video. Naiintindihan daw niya kung gaano nakaka-offend ang kanyang nagawa. Malaki raw ang kanyang respeto sa lahat, lalo na sa mga babae. Kung ano man daw ang nakita sa viral video ay hindi sumasalamin sa mga pinahahalagaan niya bilang tao. Susunod, peking dentista na nag-aalok ng murang serbisyo sa isang motel sa Cotabato, arestado. Christian Sia, tumatakbong kongresista sa Pasig, disqualify ng COMELEC sa kontrobersyal niyang biro. At sanggol sa Davao City, patay ng matabunan ng landslide. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natabunan ng landslide na yan ang isang sanggol sa Davao City. Namatay ang biktima habang nakaligtas naman ang kanyang lola. Landslide-prone area raw talaga ang lugar kaya pinapalisan ng barangay ang mga nakatira doon. 3 araw ding umulan doon kaya lumambot ang lupa at gumuho. Arestado ang peking dentista na naaktuhang nagsasagawa ng dental procedure sa Cotabato City. Ang modus niya, murang presyo at gagawin yan sa isang motel. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Tol? Ang maliit na kwartong ito sa isang motel ang nagsilbing klinika ng lalaking yan sa Cotabato City. Sa halip na sa dental chair, nakahiga sa kama ang kanyang pasyenteng tinitignan. Gaganaan gaganta. Pero wala siyang kamalay-malay na ang nagpapalinis sa kanya ng ngipin, isa palang pulis. Ilang saglit pa, pumasok na ang iba pang tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group at inaresto ang dentistang peke pala. Nag-advertise naman siya in a social media platform. Mostly, yung kanyang mga biktima ay mga estudyante po. Marami na raw nagogoyo ang sospek dahil sa halagang 1,000 piso lang. May dental braces ka na, may free cleaning ka pa,
Pero ang hindi nila alam, estudyante lang ito at walang lisensya. Natutunan niya yung paggawa ng braces ay sa isang social media platform. So doon siya nag-aral at pinag-practicean niya yung kanyang mga naging biktima. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Paalala ng mga otoridad. Kung alam natin na pinapapunta tayo sa isang hotel para doon magsagawa ng pagsusukat doon sa brace na ipapagawa natin. Aminado naman ang PNP Anti-Cybercrime Group na dumarami na ang mga ganitong kaso. Katunayan sa Mindanao, umabot na sa 14 ang naarestong nagpapanggap-na-dentista sa loob lang ng mahigit 2 buwan. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Dinisqualify na ng COMELEC at tumatapong kongresista ng Pasig na si Christian Sia matapos ang mga joke niya sa mga campaign rallies. Pero ang kandidato pa rin inalmahan ng desisyon ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang biro ni Pasig Congressional Candidate Christian Ian Sia sa mga solo parent. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Pero lang ho, may asawa na ho ako. At ang hirit niya sa pangangatawan ng isang staff sa kampanya. Kahit ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat, nung makuha ka na ni mataba ka na. Ang mga dahilan kung bakit dinisqualify siya ng 2nd Division ng COMELEC. Nag-ugat ito sa inihaing petisyon ng COMELEC Task Force SAFE dahil sa paglabag umano ni Sia sa Omnibus Election Code at Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Agad naman niyang inalmahan ni Sia. Malian niya ang desisyon at alam ito ng COMELEC. Giit niya si Pastor Apollo Kibuloy nga raw inaresto dahil sa rape, habang si Senator Bato de la Rosa may outstanding warrant niya para sa Oplantokhang, hindi naman na-disqualify dahil wala pang final conviction. Pero siya raw na nagbiro at walang ni-rape at pinatay, siya pang i-disqualify kahit wala raw na isang pangkaso laban sa kanya. Nanindigan si Sia na walang legal na basihan para siya i-disqualify. Ayon naman sa COMELEC, pwede pang umapila sa Sia. Meron pa siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan ay mananatili sa balota, ang tao ay maiboboto at maaari pong maproklama kung sakasakali kung walang pinal na desisyon laban po sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi nakitaan ng sapat na basihan ng COMELEC Kontrabigay Committee para sampahan ng reklamo o ipa-disqualify si senatorial candidate Camille Villar. Inaakusahan ng vote buying ang kongresista kasunod ng isang event sa Imus, Cavite na dinaluhan niya kung saan may namahagi umano ng pera. Sa isang payag, sinabi ni Villar na noon pa man ay wala siyang nilabag na batas. Nangyari rin daw ang event bago ang pagsisimula ng campaign period. Abangan, mga baby sa Japan, sinasadyang paiyakin ng mga sumo wrestler. Bakit kaya? At film social media personality at singer na si Bella Poarch nakabalik sa bansa matapos ang higit isang dekada. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakabang pa rin tayo sa usok na magmumula sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican. Puting usok sakaling may manalo na, itim naman kung wala pa rin. Hanggat walang nananalo sa botohan ng mga kardinal, tuloy-tuloy ang botohan nila tuwing 4:30 ng hapon, alas 6 ng gabi at 11:30 p.m. Philippine Time. Jessica Sanchez joins America's Got Talent. Kabilang ang film singer sa mga nag-audition para sa 20th season. Sumali na noon si Jessica sa first season ng AGT. At excited daw siya na ituloy ngayon ang pag-abot sa kanyang pangarap.
Bukod sa AGT, sumali rin si Jessica sa 11th season ng American Idol kung saan siya ang runner-up. Inilabas na rin ng AGT ang teaser ng bagong season. Sa unang pagkakataon in 14 years, bumisita sa Pilipinas ang PhilAm social media personality at singer na si Bella Porch. Sa kanyang video sa TikTok, ibinahagi niya na dumiretso siya sa ospital matapos ang 14-hour flight. Sumailalim siya sa eye surgery dahil sa kuliti sa kaliwang talukap ng mata. Matapos ang procedure, bumiyahe siya patungong Bohol. Sa hiwalay na post sa Instagram, pinasilip niya ang kanyang pagbisita sa Loboc River. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Anipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, may kakaibang festival sa Tokyo, Japan. Parang trip nilang magpaiyak ng bata. Yan ang mga sumo wrestlers sa Tokyo. Hawak nila mga bata. Ang siste, may pari na magpapaiyak sa mga bata sa pamamagitan ng ilang playful gestures. Ang unang umiyak sa kada pares ang siyang panalo. Pinaniniwala ang maganda sa kalusugan ng mga bata ang pag-iyak na itataboy din daw nito ang evil spirits. Sana ginutom na lang, iiyak talaga yun. Kesa kung ano nung gesture ginawa. Hindi, joke lang po. Kaya siguro paglabas ng bibi ng pasubot, pang proof of life yun kasi. Well, totoo naman, pinapaiyak talaga ng mga doktor para alam paglabas ng kung, bibi. di ba, buhay. May boses, kung merong defect But yung not baby. really. They don't spank the baby to make it cry. It's just that they tap the baby. They don't spank the baby. Hindi naman pinapalo. I chose to be quiet para I'm not culturally inappropriate. But, Wow! Ngayon pa talaga siya Na-hurt ako dun, iiyak Kung ako, narinig niyo lang po yung mga sinabi niya sa off-cam kanina. Joke lang yun. Yan mo na, duty yan hanggang 1 a.m. Mag-aabang pa yan ng usok. So, panoorin niyo po si Ed Lingaw. At yan po ang 40 segundo itong pag-himay sa mga headlines. Ayan, di na siya maka-extra. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Bean Los Baños. Ako rin po si Ed Lingaw. Magandang gabi.